Mga batang manonood. Umpisa pa lang, hindi na kami tinagtanan ng problema. Tutol po ba kayo sa pagsasamahan namin? Hindi po ba kami bagay para sa isa't isa? Hindi na po ba kami makikita pang muli? May nagbigay ng limos sa akin sa simbahan. Sayang nga hindi ko siya naabutan para makapagpasalamat man lang sana. Ang bait po ng taong yun. Sigurado po. Parati po siyang pinagpapala ng Diyos. Blanca, ayos lang ba kung tawagin kitang anak? Tuwing nakikita kita, naalala ko yung nawawala kong anak. Buisit kang bata. Ubus na pasensya ko sa'yo. Manda ka sa akin. Ay, Susita! Lola! O bakit Luna? Wala akong alala si Ate Blanca. O ano naman tungkol sa Ate Blanca mo? Parang may nakamdaman po kasi ako hindi maganda. Ako, kundi dahil sa kaburaraan mo. Hindi sana muntik masunog yung kusina. Ay, nako. Dahil sa'yo, nasaktan tuloy ang anak ko. Ma, hindi naman malala yung paso ko eh. Ano ba ang ginagawa mo dun sa kusina? Tumutulong mo naman po ako sa paggawa ng paboritong soup ni Tito. Pero wala po talaga akong ginawa. Nagulat na lang po ako na biglang lumaki ang apoy. Problema kasi sa'yo ang hilig mong makialam. Pinagsisiksikan mo yung sarili mo kay Luis eh. Kaysa makatulong ka, lagi lang siya napapahamak. Kaya nga, alam mo, hindi talaga dapat lumapit si Blanca kay Luis. Huwag mong sisihin yung bata. I'm sure hindi naman niya ginusto yung nangyari. Anyway, sa susunod, Blanca, huwag ka nang makikialam sa kusina, ha? Sundin mo na lang lahat ng sinasabi sa iyo ng Tita Consuelo mo at ng Tita Divine mo. Mabuti pa, maglaro ka na lang sa kwarto mo. O kaya manood ka na lang ng TV. Imbis na pinakikialaman mo ang Tito Luis mo, ni-istorbo mo siya. Nanintindihan mo? Opo. Sige, punta ka na doon sa kwarto mo. Huwag mo nang aksayahin ang luha mo. Dahil walang maaawa sa'yo. Dahil wala kang kakampi sa bahay na to. Buti ka nga sa'yo. Arte-arte mo kasi. Di ka marunong makibagay. Kung yung pamangking ko na lang kasi inampun ni Madam, edi sana wala kaming problemang ganito. Dahil magiging mas mabuting ampun siya kaysa sa'yo. Nay. Tama si Manang Eloisa. Ayaw nila sa akin. Nay, Luna, saan nandito kayo? Kayo lang ang kakampi ko. Kayo lang ang nagmamahal sa akin.
kasi ang ate mo, Luli. Miss na miss ko na siya. At alam ko na namimiss mo rin ang ate mo. Opo, Nay. Sa malaginip ko lang po nakikita si Ate Blanca. Miss ko na po siya. Sa paglalo, Kawawa naman si Blanca. Sobra naman yung parusa ni Tita Priscilla. Wala namang kasalanan yung bata eh. Ako lumapit sa apoy, kaya napaso ako. Huwag mo na siyang ipagtanggol. Child's a walking menace. She deserves every punishment that she gets. Ba't bang init-init ng ulo mo doon sa bata? Ibabalik ko sa'yo yung tanong na yan. Bakit bang lapit-lapit ng loob mo dyan kay Blanca? Dahil ba galing siya sa squatter tulad ng mahal mong si Rowena? Ikaw hindi ka marunong madala eh. Hindi mo ba naiisip? Pinagpalit ka na nun. Iniiwan ka na ng squatter na yon. Wala kang pakialam kung sino gusto ko maging kaibigan. Kahit galing siya sa squatter, marunong siyang gumalang. Hindi ka tulad mo, nakapag-aral ka nga. Sobra ka naman maghusga. Anak, pasensya ka na ha. Pasensya ka na kung wala na tayong magawa. Meron naman po na eh. Punta po tayo sa mansyon. Tapos, makikita po natin sa Ate Blanca. Tapos, pipits tayo natin sila. Anak, hindi naman kasi ganun kadali yun eh. Nangako ako kay Ma'am Priscilla na papabayaan na natin ang Ate Blanca ko sa kanila. Pero, Nay, hindi ko po talaga kayang tumigil. Bilang kambal po ni Ate Blanca, iba po ang magkapatid, hindi po naghihiwalay. Ikaw po, kaya niyo po bang tumigil na naging nanay ni Ate? Anong ginagawa mo dito? Gabing-gabi na. That's why I think it's perfect. Nobody saw me sneaking. Ano kailangan mo? Gusto ko lang kasi mag-apologize sa'yo sa ginawa ko kanina. Alam mo naman na ayoko nagagalit ka sa akin. That's why I wanted to make it up to you today. Divine. Good, Dad.